pag nabasa po natin yung nasa harapan na title na In His Presence. Kaya tayo po ay huwag magatabili na kumuha at yung lahat po ng tinuro natin dito sa loob po ng 7 araw, pati po yung nakalipas pong taon, kailangan po natin yan dahil siya po ay connected. Connected po siya. Kaya napakahalagang hindi lamang tayo magkaroon ng complete set nito, bawat isa po sa atin, yung ating mga anak na pastor at pastora at lahat ng ating congregation sa bawat bayan sa buong Pilipinas at buong mundo, kundi pati po yung nakalipas pong taon, dahil ninyo po siya pwedeng paghiwalayin. Dahil lahat po ng ginagawa ng Diyos at binibigay sa atin ay para sa atin pong kasakdalan. At ngayon pong araw na ito ay didinggin po natin ng Diyos ng maliwanag sa Kanya pong mga kapahayagan at mga propesiya. Ang sabi po ng Amos 4:12 ay ganito, prepare to meet your God. So, dito po ay sinasabi ng Diyos na gusto po niya tayong katagpuin, makaniig. Yun po yung puso niya, yun po yung desire niya. At ano po ang kondisyon? Kailangan tayo po ay handa. So that is a principle. Na sino man po hindi handa, ay walang tatanggapin sa Diyos. That is a principle. Because God always, forever operates in principle. Kaya ito pong mga paghahanda natin, mula po sa instruction ng Diyos sa Kanya pong guidance, leading at teaching, ay may purpose. At yun po ay siya. Yung makanig siya. Maranasan siya. Ang trabaho po natin ay maghanda. At ang trabaho po niya ay dumalaw. Ang tungkulin natin ay maganda. At ang tungkulin po niya ay dumalaw. Nagpuspos sa mga nakahanda. Ang trabaho natin ay maganda at ang tungkulin po niya ay magpala ng umapaw na pagpapala. Ang tungkulin natin ay maganda at ang tungkulin po niya ay magsalita, mangusap, manguna, mamahala, magpahayag ng mga dakilang bagay, ipakita sa atin ang langit sa lupa at ang malalalim na panukala niya sa Espiritu Santo. Ang atin pong trabaho o tungkulin ay maghanda, laging maging handa. At ang trabaho po niya ay magligtas at gumawa ng lahat ng dakilang bagay sa pamamagitan natin. Prepare to meet your God. The question is this. So, how we will prepare ourselves? Paano natin ihahanda ang ating mga sarili? Ang sabi po ng Matthew 10:1 ay ganito, and Jesus called His people, the disciples, to Himself. Paano po tayo maghahanda? To be in His presence always, to be with Him. Yan pong paghahanda. To be with Him, to be with the Lord, to be in His presence always. Bakit niya po tayo tinawag para sa Kanyang sarili? Dahil siya pong may-ari sa atin. Dapat kung sinong may-ari sa atin, siya po ang umangkin, umahala, may-ari, maghari, masunod, at malawalhati. Kaya ang paglatag po natin o paglagayan ng ating sarili sa Kanyang presensya, palagi, araw at gabi, ay napakahalaga at inaasahan ng Diyos.
Dahil ala pong ibang paraan. At ang pagtuturo ng lingkod ng Diyos ay klarado, specific, malinaw. Wala pong ibang paraan. Upang ang mga binanggit ko po ay maranasan natin, pati yung babanggitin ko pa sa susunod. Alibang tayo po'y nakahanda at ala naman pong ibang kaparaanan ng paghahanda. Aliban sa presensya niya. Na lahat po ng paghahanda ng uri man po yan, ay isa lang po ang kaparaanan. Hindi dalawa, hindi tatlo, isa lang. At yan po ay ang presensya niya. Ala pong iba, hindi po ang Bible School, hindi ang seminar, hindi po ang bookstore, hindi ang movement, hindi ang coalition. But His presence alone, period. Ito lang po ang qualified, acceptable, assured of triumph and victory forever. Wala na pong iba. As far as preparation are concerned, it must be always in His presence. Ang lahat po ng binanggit ko, pati hindi ko nabanggit, ay secondary lang at wala siyang ibibigay na assurance ng tagumpay kahit isa. Sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay. Sapagkat pag ang Panginoon po ay nakita natin, makikita natin ang glory niya. At makikita mo lang siya pag palagi ka sa presensya niya. Marami po nagtatanong sa akin, bakit lagi ko raw narinig ang tinig ng Diyos? Na kahit ako ay nasa labas, nasa sasakyan, nasa eroplano, nasa barko, kumakain, nag-aayos ng sarili, naliligo, namimili, naglalakad, may kasama o wala, nasa maingay na lugar, nasa sasakyan. Bakit daw yung iba kinakailangan pang umakyat ng bundok upang ito po'y marinig? At pag tumigil na ng pag-akyat ng bundok, hindi na nila narinig ang tinig ng Diyos. Kaya yung basihan po ng pagkakarinig nila ng tinig ng Diyos, kinakailangan lagi sila sa bundok. At pag wala lang sa bundok, so titigil na yung tinig ng Diyos. So akin pong simpleng sagot ay ito lang at gusto ko pong pakinggan nyo siyang maigi. Ito po'y produkto o bunga ng buhay ko araw at gabi na nilatag sa presensya niya. Kaya pagka ako po'y umaalis sa presensya niya, kasama ko siya. At yung aming pong ugnayan, koneksyon, relasyon, audience, komunikasyon ay tuloy sa alaman ako nando doon. That is the key. Hindi po siya one-time act. Lalo na kung may panahon na may problema lamang ang church, ang nasa fivefold at nangangailangan ng bawat isa ng himala at dalaw at hipo ng Diyos para muli silang umapoy. Siya po'y pamumuhay. Yun pong ibig kong sabihin sa lahat na ako'y lumaki sa presensya ng Diyos. Yun pong ibig kong sabihin. Isinilang ako sa Espiritu ng Diyos, lumaki sa Espiritu ng Diyos, kinalingan ng Espiritu ng Diyos, pinanahan, pinuspos, ginabayan, tinuruan, pinamahalaan, pinagtagumpay. Yun pong ibig sabihin. Ako'y lumaki sa presensya ng Diyos. Sapagkat paano hindi ko maririnig ang tinig ng Diyos ng Panginoong Jesucristo kung lagi ko siyang kasama? Meron po ba kayong nabalitaang mag-asawa na palaging magkasama ang hindi nag-uusap? Meron po ba kayong alam na mag-asawa, magkasintahan, nagmamahalan ng totoo, na laging magkasama na hindi nag-uusap? Wala po kayong mababalitaan kahit isa.